ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa buhay, hindi talaga may iwasan ang pag-a-adjust. Maraming hindi inaasahang pangyayari ang dumarating kaya natututo tayong magbago at makibagay. Ikaw kabarangay, ano ang pinakamalaking adjustment na nagawa mo sa buhay mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig. Nalaman ko po ang tungkol sa Barangay LS dahil sa kaklase ko na palaging nakatutok sa inyo. Simula nang ipakilala niya sa akin ang programa ninyo ay hindi na rin po ako tumigil sa pakikinig sa inyo araw-araw. Ako nga pala si May, only child po ako. At aminado po akong mahiyain akong bata. Lalo na noong high school. Pero kahit na ganoon ay nagkaroon pa rin naman ako ng kumpiyansa sa sarili. Lalo na dahil sa mga naging kaibigan ko. Naging masaya at maayos ang high school life ko. At nakatulong din na palagi akong may mataas na mga grades. Isa sa mga pinakamalaking inspirasyon ko sa pag-aaral ko ay ang mama ko. Bata pa lamang po ako noong iniwan kami ng papa ko para sa ibang pamilya. Mula noon ay nakita ko kung paano ako itinaguyod ni mama nang siya lamang mag-isa. Kaya ipinangako ko sa sarili ko na pagbubutihin ko ang pag-aaral ko para may pagmalaki niya ako balang araw. Maayos at masaya ang naging takbo ng buhay ko sa probinsyang kinalakhan ko. Hanggang sa isang araw, kinausap ako ni mama tungkol sa isang desisyong kailangan niyang gawin. Papa Dudut. May, anak, kumusta naman ang pag-aaral mo, ha? Maayos naman po, ma. Ganun pa rin naman, same as usual. Walang bago. Alam mo, proud na proud ako sa'yo kasi hindi mo ako binibigo tuwing nakukuha ko yung report card mo. Ang taas-taas kaya ng grades mo. Kaya ipagpatuloy mo lang yan, ha? Siyempre naman, ma. Gusto ko kayong maging proud sa akin eh. Mabuti naman kung ganon. Ay, nga pala, anak. Bago tayo kumain, may kailangan muna akong sabihin sa'yo. Ano po yun? Alam kong hindi magiging madali para sa'yo tong sasabihin ko. Pero sa tingin ko, mas makakabuti kung ngayon pa lang malaman mo na yung tungkol dito. Nang sa ganun, makapaghanda ka naman kahit papano. Nako ma, wag niyo pong sabihin na mag-aasawa na kayo. Loka ka talagang bata ka. Huwag mo nga akong pangunahan. Hindi yon ano. Kung ganun, ano nga po? Luluwas na tayo sa syudad next month. At doon na rin kita pag-aaralin. Ano po? Sandali lang ma, bakit po? Hindi ko kasi maintindihan eh. Hindi ba parang biglaan naman yata to? Alam ko. At ang totoo niyan, ayoko sanang umalis tayo dito. Pero kailangan kong paghandaan ang pangkolehiyo mo, anak. At mas makakapag-ipon ako kung sa syudad ako magtatrabaho. Galit ka ba sa akin, anak? Si mama talaga oh. Hindi naman po ako galit eh. Disappointed at medyo nalulungkot lang po ako kasi nandito na sa probinsya yung buhay na nakasanayan ko eh. Alam ko, anak. Pasensya ka na talaga, ha? May mga bagay talaga na mahirap gawin. Pero kailangan. Pero sige po, kung ano po sa tingin niyo yung makakabuti para sa atin, doon na lang din po ako. Rerespetuhin ko po yung desisyon niyo. Alam mo, kung ano yung minalas ko doon sa papa mo, yun naman ang isinwerte ko sa'yo. Ano ka ba naman ma? Don't say bad words nga. Hayaan na po natin si Papa.
ipagdasal na lang po natin yung kaluluwa niyang sumakabilang bahay na. Ay, pahag nga. I love you, anak. I love you too, Ma. Ay nako, kumain na nga lang tayo. Ay nako, agree po ako dyan, Ma. Baka mamaya mag-iyakan pa tayo dito eh. Nalungkot ako sa mga sinabi ni Mama noong gabing yon. Pero wala naman akong ibang nagawa kundi tanggapin at respetuhin ang desisyon niya. Alam ko kasing hindi naging madali ang lahat ng pinagdaanan niya bilang isang single mother. Kaya pinili ko na lamang na maging matatag at ihanda ang sarili ko sa mga pagbabagong darating sa buhay ko. Nagpaalam ako sa mga best friends ko at teachers sa dati kong eskwelahan. At hindi naging madali ang bawat yakap at paalam na yon. Dumating din ang araw na kailangan na talaga naming umalis. Lumuwas kami ni Mama papunta ng syudad at tumira sa isang maliit na apartment. Sobrang nanibago ako sa bagong environment dahil ibang-iba ito sa tahimik at simpleng buhay na nakasanayan ko sa probinsya. Pero kahit mahirap sa umpisa, wala na rin akong choice kundi tanggapin at unti-unting yakapin ang bago kong buhay, pati na rin ang bago kong eskwelahan. At pagdating sa bago kong school, hindi ko talaga makakalimutan ang unang araw ko doon. Noong first day ko kasi, may pinasagutan sa amin na math problem ang teacher namin. At 3 kaming napili para mag-solve ng equation sa blackboard. Sa aming 3 na magkakaklase, ako lang ang nakakuha ng tamang sagot. At sa kasamaang palad, may mga hindi natuwa sa mga nangyari. Hello? May ang pangalan mo, tama? Oo, nice to meet you nga pala. Di ba ikaw si Lucy? Ako nga. Alam mo, ang galing-galing mo kanina. Ang tali-talinin niyo pala dito. Nangaasar ka ba? Naku, sorry, hindi. Namimiloso po kayo. Naku, sorry talaga. Wrong choice of words yung ginawa ko. Ang ibig ko lang namang sabihin, matalino yung first impression ko sa'yo kasi parang kayang-kaya mong sagutan yung math problem. Sige, mag-explain ka pa. Galingan mo pa, ah. Naku, sorry talaga. Nga pala, bakit mo ako nilapitan? May kailangan ka ba sa akin? Meron. Ano yun? Kailangan kong malaman kung paano mo nasagutan yung math problem kanina. At wag na wag kang magsisinungaling sa akin. Ano? Nerd ka na nga, bingi pa. Paano mo nasagutan yung math problem, kako? Ginamit ko lang yung formula. Sinungaling? Alam mo, mahilig ako sa math eh. Pero hindi ko nasagutan yung equation. Kaya sigurado akong nandaya ka lang. Lucy, magdahan-dahan ka naman sa mga binibintang mo sa akin. Hindi ako ganong klaseng tao. Huwag mo nga akong malusi-lusi. Hindi tayo magkaibigan para tawagin mo akong Lucy. Kapal ng mukha nito. Please naman ayoko ng gulo. Alam mo ikaw, sa susunod, ilagay mo sa lugar yung pagiging bida-bida mo, ha? Kay bago-bago mo pa dito, nagpapapansin ka na? Aray! Tumabi ka nga dyan. Huwag ka nga haharang-harang sa dadaanan ko, ha? Sobrang nagulat ako sa pakikitungo sa akin ni Lucy noong araw na yon. Pero pinili ko na lamang na huwag siyang patulan. Alam ko kasi na kapag nagpadala ako sa ugali niya, ako lang din ang masasaktan. Kaya minabuti kong ituon na lamang ang oras at effort ko sa pag-aaral. Pero hindi pa rin naging madali ang lahat. Sobrang nami-miss ko kasi ang mga kaibigan ko sa probinsya. At halos wala rin akong naging bagong kaibigan sa bago kong school, kaya mas lalo akong nalungkot. Nang mga panahon na yon ay napapaisip din ako na siguro kung nandito lang si Papa, hindi na namin kinailangang lumuwas ni Mama. Siguro mas naging madali ang lahat at siguro hindi rin ako nahihirapan ngayon. Pero kahit na ganon, alam kong wala na akong ibang magagawa pa, kundi tanggapin ang bagong buhay na meron ako.
at unti-unting matutong mag-adjust sa bago kong school. Sana lang talaga ay hindi ako gaanong mahirapan. Sana kayanin ko dahil marami pa akong pangarap. Marami akong gustong marating para sa sarili ko at para kay Mama, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Simula noong tinarayan ako ni Lucy, hindi na niya ako tinigilan. At kalaunan ay nakumbinsi niya pa ang ilang naming mga kaklase na sabayan siya sa pangaasar sa akin. Tuwing sumasagot ako sa recitation, may maririnig akong nerd, geek o kaya ay teacher's pet mula sa likuran. May mga pagkakataon din na itinatago nila ang tumbler at backpack ko kung saan saan. At minsan ay bigla na lang nawawala ang libro at notebook ko. Magugulat na lamang ako na nasa basurahan na pala ang gamit ko. May mga pagkakataon din na binubunggo nila ako sa tuwing nagkakasalubong kami sa hallway o sa labas ng school. At kapag hindi ako alerto, pinapatid nila ako para madapa kapag may pagkakataon sila. Habang tumatagal ay mas lalo kong nararamdaman na parang pinagkakaisahan ako ng mundo. Ang bigat na ng pakiramdam ko araw-araw. At pilit ko lang kinikimkim ang lahat. Kaya isang gabi habang tahimik kaming naghahapunan ni Mama, hindi ko na napigilan ang sarili ko. At naikwento ko na rin sa kanya ang lahat ng nararamdaman ko. Ma, Ano yun, anak? may ipapakiusap po sana ako sa inyo kung okay lang. Ay nako, huhulaan ko. Siguro manghihingi ka ng increase sa allowance mo, no? Hindi po yun. Ay nako, mabuti naman kung ganon. Alam mo namang pinag-iipunan ko pa yung pangkolehiyo mo, di ba? Huwag po kayo mag-alala, Ma. Hindi po to tungkol sa allowance ko. Eh kung ganon, ano yun? At parang ang bigat-bigat ng iniisip mo dyan. Gusto ko po kasi sanang bumalik sa dati kong school. Ha? Opo, Hindi ka pa rin nakakapag-adjust sa bago mong school? hindi pa po eh. Naku May, huwag ka mag-alala. Masasanay ka rin. At isa pa, paano ka naman babalik sa dati mong school? Wala na nga tayong matitirahan doon, di ba? Nandito na sa syudad ang buhay natin ngayon. Yun nga po sana yung gusto kong ipakiusap sa inyo eh. Maghahanap na lang po ako ng boarding house doon. Kahit po bed spacer lang. Gusto ko lang po talagang bumalik sa probinsya. Ano bang nakain mo at nagkakaganyan ka, ha? Ayoko na po dito, Ma eh. May, mag-isip-isip ka nga. 1 taon na lang at magkokolehiyo ka na. Walang mangyayari sa buhay mo kung puro emosyon ang paiiralin mo. Sinasabi ko sa'yo. Pero talagang hirap na po ko dito eh. Miss na miss ko na po yung buhay ko sa probinsya. At least po doon, tahimik at nakakasundo ko lahat ng mga kaklase ko. Ay, alam mo, kayong mga kabataan ngayon, konting pagsubok lang, tumitiklop na kayo kaagad. Matalino kang bata, alam mo yan. Kaya utang na loob, May, ha? Paganahin mo naman yung utak mo. Grabe naman po kayo sa akin. O sige nga, maliban doon sa namimiss mo na yung mga dati mong kaibigan, bigyan mo ako ng isang magandang rason para pag-aralin ka ulit doon sa probinsya. Isa lang! Hirap na po ko, Ma. Hindi ko po nakakasundo yung mga bago kong kaklase. Ay, tigilan mo ako. Hindi sapat na rason yan. Kumain ka na nga lang dyan. Ay, tigilan mo na yung kaka-overthink mo, ha? Kaya mo yan. Sobrang nasaktan ako sa mga sinabi ni Mama ng gabing yon. Sa halip na gumaan ang pakiramdam ko ay mas lalo ko lamang naramdaman na parang mag-isa lamang ako. Lalo na nang maramdaman kong hindi niya ako lubos na naiintindihan. Ang bigat dalhin ng ganong pakiramdam, lalo na at galing sa taong inaasahan mong kakampi mo. At ang mas malala pa dyan,
hindi pa rin tumigil sa pang-aasar ang mga kaklase ko. Lalong-lalo na si Lucy, kaya unti-unti na rin naapektuhan ang pag-aaral ko. Nawala na ako ng gana na i-maintain yung mga matataas kong grades. At tuwing may group project o activity, hindi na rin ako nagpa-participate kahit alam kong makakaapekto yon sa grades ko. Hanggang sa dumating sa punto na natuto na rin akong mag-cutting classes. Pakiramdam ko noon ay galit na galit ako sa mundo. Pero hindi ko yon mailabas kaya kinikimkim ko na lamang ang lahat. Pero alam naman natin na kapag matagal mong kinimkim ang sama ng loob, darating at darating ang oras na tuluyan itong sasabog. Hi, Miss Kulelat! Nakita mo na ba yung ranking ng section natin? Ha? Ang baba ng ibinagsak mo, girl! Ano nangyari sa'yo? Sa pagkakaalala ko, hindi tayo magkaibigan para magkumustahan. Alam mo, hindi ko nga maintindihan kung bakit sinusubukan pa kitang ipahiya eh. Kayang-kaya mo naman palang gawin yun sa sarili mo. Hindi mo ba talaga ako titigilan? Paano kung sabihin ko sa'yo na ayaw ko? Lucy, binabalaan kita ha. Layuan mo na ako. Wala ako sa mood ngayon. Pinagbabantaan mo ba ako? Bakit? Ano ba sa tingin mo? Tapang mo ah. If I know, bitter ka lang. Kasi from overachiever, naging underachiever ka real quick. Alam mo ba kung ano pa yung hindi ko pa naa-achieve? Yung kaisa-isang bagay na gusto ko talaga ma-achieve simulat sa Paul? Ha? Alam mo? Eto! Ano? Na-achieve ko rin sa wakas. Labayan mo na ako, Lucy, kung ayaw mong bigyan ko ng kambalyang sampal ko. Ang kapal ng mukha mo para sampalin ako? Nagbabait-baitan ka pa nun eh. Demonyita ka naman pala. Nasa loob ang kulong mong bruha ka. Kahit sino magiging demonyita kapag may katulad mo na aaligid-aligid. At para maintindihan ng kakarampot mong utak, ipapaalala ko ulit sa'yo na layuan mo na ako. Dahil kung hindi, mas malala pa dyan yung aabutin mo. Wisit kang babae ka. Hindi ako natatakot sa'yo. Mas wisit ka. Wala ka nang ibang ginawa kundi pagtripan ako, ha? Alam mo, ha? Ikaw, matagal na akong gigil na kalbuhin ka. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nauubos lahat ng buhok mo. Wisit ka! Tingnan mo ako! Nasasaktan na ako! Ano ba? Tigil ka na! Wow! Grabe, aping-api School of Acting. Gusto mo talaga magpa-victim, no? Gusto mong magpa-victim, ha? Pues, bibigyan kita ng rason para magpa-victim. Ayan, oh. Deserve na deserve mo yan. Kung tutuusin, dapat magpasalamat ka pa sa akin kasi hindi ko pa hinahampas dyan sa pagmumukha mo etong tumbler ko. Tingnan lang natin kung hindi ka pa mapa-expel kapag nakarating sa principal tong ginawa mo sa akin. Ang lakas ng loob mo, Mambuli. Yun pala, magtatago ka lang din sa saya ng nanay mo, edi magsumbong ka. Talaga! Nang sa ganun, mawala ka na sa school na to at matigil na yung pagiging bida-bida mo! Wow, sino tinakot mo? Kung gusto mo, samahan pa kita eh. Ano? Noong mismong araw na yon, pinatawag ang mga magulang ni Lucy at pinatawag din si mama ng principal. Sa pag-uusap na yon, napatunayan na totoo lahat ng sinasabi ko. Dahil may ilang kaklase akong naglakas ng loob na magsalita na matagal na akong ginugulo at binubuli ni Lucy. Doon ko kahit papaano naramdaman na may mga taong nakakakita pala ng pinagdadaanan ko. Pero kahit na gano'n ay hindi pa rin ako nakaligtas sa parusa. Pareho pa rin kaming sinuspinde ni Lucy ng ilang araw dahil sa nangyaring pananabunot at pagsasampalan. At malinaw na sinabi ng principal na kapag naulit pa yon ay pareho na kaming may expel. Para akong binuhusan ng malamig na tubig noon. Sa kabila ng lahat ng tiniis ko, parang ako pa rin ang lumalabas na may kasalanan. Kasi kung may dapat man na ma-expel, si Lucy lang yon at hindi ako.
At tulad din ang inaasahan ko ay kitang-kita ko sa mukha ni Mama ang matinding pagkadismaya. Hindi siya makapaniwala sa mga nangyari at mas lalo akong nasaktan sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Ilang beses niya akong sinubukang kausapin pero pinili kong manahimik. Pakiramdam ko kasi, kahit na anong paliwanag ko, hindi rin niya ako pakikinggan o maiintindihan. Hanggang sa unti-unting dumating sa punto na pareho na kaming hindi nagpapansinan na para bang may pader na namamagitan sa amin na hindi ko alam kung paano babasagin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa puntong yon ay hindi ko maiwasang magtaka. Kahit alam na ni Mama na bumababa na mga grades ko at hindi na maayos ang lagay ko sa school, pinaninindigan pa rin niya ang hindi niya pagpansin sa akin. Mas lalo tuloy akong nasasaktan kasi pakiramdam ko ay unti-unti na akong nawawala sa kanya. Na parang hindi na niya ako nakikita o naririnig. Kaya naisip ko noon na baka sobrang disappointed lamang talaga siya sa akin, Papa Dudut. Siguro hindi na niya makita yung dating May na puno ng achievements at laging may mataas na grades. Siguro sa paningin niya, ibang tao na ako ngayon. Isang anak na hindi na niya maipagmamalaki at sa bawat araw na lumilipas na hindi kami nag-uusap. Mas lalo kong nararamdaman ang bigat at lungkot na kinikimkim ko. Hanggang isang araw habang tahimik kaming kumakain ni Mama tulad ng nakasanayan namin, nagulat na lamang ako nang bigla niya akong kinausap. Kumusta ang pasok mo kanina? May? May, kinakausap kita. Kinakausap kita, May. Kaya sana sagutin mo naman ako ng maayos. Pag sinabi ko sa inyong hindi ako okay, wala naman po kayong magagawa, di ba? Utang na loob, May, ha? Huwag kang bastos. Bakit pa ba tayo nag-uusap, Ma? Kumain na nga lang tayo para makatulog na rin ako pagkatapos nito. May, hindi ko na nagugustuhan yung mga lumalabas dyan sa bibig mo, ha? Hindi kita pinalaking ganyan. Alam mo, sobra akong nadidismaya sa nangyayari sa'yo. At hindi ko lubos akalain na dadating sa puntong magkakaganito ka. Eh ano pa po bang bago doon? Hindi nyo na po kailangan sabihin sa akin na na-disappoint ko kayo kasi kitang-kita naman sa mukha nyo at kung paano nyo ako titigan. Pwes kahit sinong nanay madidisappoint sa ginagawa mo! Alam nyo, Ma, kung ganito lang din ang kahahantungan ng usapan na to, papasok na lang ako sa kwarto ko. Hindi ka aalis, May! Diyan ka lang! Ano ba, Mama? Sobrang nadidismaya ko sa'yo. Pero alam mo kung saan ako mas nasasaktan, ha? Yung pakiramdam na nagkulang ako sa'yo bilang nanay mo. Ano? Ano pong ibig niyong sabihin? Matagal mo nang naikwento sa akin na binubuli ka sa school na yon. Pero hindi kita pinakinggan at binaliwala kita. Anak, I'm sorry. Hindi ko namamalaya na sa kagustuhan kong maging matatag ka. Nasasaktan at naaapektuhan ka na pala. Siguro kung pinakinggan lang kita noon, hindi na nangyari sa'yo to. Siguro kung pinaramdam ko lang sa'yo na naiintindihan ko kung saan ka nang gagaling, hindi na siguro tayo umabot sa ganito. Kaya ko lang naman nagawa yung ginawa ko kasi gusto kong maging matapang ka. Anak, I'm sorry. Sorry din po kung masyado akong naging matigas. Sorry din po dahil binigyan ko kayo ng sakit ng ulo dahil lang sa kagustuhan ko na maintindihan niyo ako. Sorry po talaga. Kung tutuusin ako po itong bumigo sa inyo eh. Pero Ma, wag po kayo mag-alala ha. Pinapangako ko po na babawi po ako sa inyo. I love you, Ma. Sorry po talaga. Halika nga dito.
Wala na yon. Pinapatawad na kita. I love you, anak. Sa wakas ay nagkaroon din ng kapatawaran sa pagitan namin ni Mama. Siguro iyon ang isa sa mga pinakamagandang araw sa buhay ko. Kasi pakiramdam ko ay nabunutan ako ng napakalaking tinik sa dibdib. Simula noon ay sinikap kong bumawi sa kanya at pinagbutihan ko ulit ang pag-aaral ko. Nag-focus ako sa lahat ng subjects ko at unti-unting bumalik din ang mga matataas kong scores at grades. Hindi naging madali ang lahat, lalo na at may mga nangaasar pa rin sa akin at tinatawag akong nerd o teacher's pet. Pero pinili ko nang huwag magpa-apekto at mas lalo pa akong naging determinado, lalo na nang mabalitaan ko na magpapa-entrance exam ang isang malaki at kilala na university sa mismong school namin. Gustong gusto kong makapasok sa university na yon, kaya hindi na ako nagdalawang isip na mag-take ng entrance exam. Pinaghandaan ko yon ng mabuti at sa awa ng Diyos ay nagbunga ang lahat ng pagod at pagsusumikap ko. Kasi hindi lang ako nakapasa, kundi ako pa ang nakakuha ng pinakamataas sa score sa buong section namin. Bukod pa doon, inalok din ako ng scholarship ng university na yon. Kaya pakiramdam ko ay mas lalo pang naging malinaw at panatag ang kinabukasan ko. Pero tulad ng inaasahan ay hindi pa rin nawawala ang mga taong may masasabi at hindi masaya sa tuwing may magagandang nangyayari sa iyo. Kasi isang araw, naglalakad ako sa labas ng eskwelahan nang maabutan ko si Lucy na may kausap sa cellphone niya. Narinig kong binanggit niya ang pangalan ko kaya naglakad ako palapit sa kanya. Hindi ako nakita ni Lucy kaya naisip kong pakinggan muna kung ano ang mga sasabihin niya tungkol sa akin. Naku, imposible. Kung hindi tsamba yun, sigurado akong nandaya lang siya. Oo nga, alam kong nerd siya. Pero hindi siya ganun katalino para makakuha ng highest score sa entrance exam, no? Kaya sigurado ako, may ginawang kababalaghan yun. Oo! Ay, alam ko na. Eto makinig kayo sa akin. Malaking intriga to. Sigurado ako, nagandahan sa kanya yung teacher. Kaya binigyan siya ng mataas sa score. Diba? Posible yun. Oo. Lucy, Speaking of the devil, ayan na siya. pwede ba kitang makausap? Anyway, nauna na kayo, girls. Susunod ako. May lilinisin lang akong kalat. May, ano na naman kailangan mo? Naliligaw ka yata. Narinig ko lahat ng mga pinagsasasabi mo tungkol sa akin. Mabuti naman kung ganun. Gusto mo, lakasan ko pa? Ulitin ko para sa'yo? Hindi ka pa ba napapagod sa pang-iinis mo sa akin, ha? Ikaw, hindi ka pa ba napapagod sa pagiging bida-bida at sip-sip mo? Alam mo, Lucy, kung nanghihinayang ka pa rin na hindi ka nakapasa dun sa entrance exam ng university, huwag mong ibunton lahat ng mga hinanakit mo sa achievements ko kasi pinaghirapan ko yon. Taas ng tingin mo sa sarili mo, Actually, hindi ko naman alam kung magagalit ako o maawa para sa'yo eh. Ano bang pinagmamalaki mo, ha? Marami! Ikaw, may ipagmamalaki ka ba? Naku, sorry, wala nga pala, no? Sadyang nagmamalaki ka lang pero wala ka namang ibubuga. Sumusobra ka na! O sige, ano, subukan mo akong saktan. Talagang makakatikim ka na sa akin! Baka nakakalimutan mo na kapag gumawa ka pa ng kagagahan, pwedeng-pwede ka na ma-expel. Kung ayaw mong makapagtapos ng high school, sige, tuloy mo lang, ano? Hoy! Kung may expel man ako, sisiguraduhin kong hihilahin kita pababa kasama ko! Alam mo, hindi ko nga alam kung bakit sinasayang ko pa yung oras ko sa'yo eh. Kung ako sa'yo, mag-aral ka na lang para makapasa ka ng entrance exam. Kasi sa inaasta mo ngayon, walang university na magkakamaling tanggapin ka. At yun na nga ang pinakahuling beses na nagkausap kami ni Lucy. Dahil pagkalipas ng ilang buwan, sa wakas ay nakapagtapos din ako
at tuluyan ang nakapag-aral sa pinapangarap kong university. Sa ngayon ay masasabi kong masaya na ako sa mga kaklase ko at sa mga taong nakakasalamuha ko sa araw-araw. Malaki na rin ang pinagbago ng sitwasyon ko kumpara noong high school. Ngayon ay mas buo na ang loob ko at mas malinaw na sa akin kung ano ang gusto kong tahakin. At mula nung huli naming hindi pagkakaunawaan ni Mama, hindi na kami nagkaroon pa ng matinding away. Sa halip ay mas natuto kaming mag-usap at umunawa sa isa't isa. At masasabi kong mas naging matatag na rin ang relasyon namin bilang mag-ina. Kung may maipapayo man ako sa mga kabarangay natin, siguro yon ay ang huwagayaang manaig, ang pride sa mga pagkakataong pwede pang ayusin ang lahat. Kapag may pagkakataon pang magkaayos, wag na itong patagalin pa. Dahil mas mahirap dalhin ang bigat ng sama ng loob kesa sa pagpapakumbaba at paghingi ng tawad. Maraming salamat po sa saya at aral na patuloy ninyong naibibigay sa inyong mga listeners na katulad ko. Sana po ay mapili po ninyong ikwento ang buhay ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, May. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.